sa isang news website sa Malaysia na 35 Pilipino raw ang namatay sa engkwentro matapos magtangkang pumasok sa Sabah. Pero ang mga otoridad dito sa bansa, wala pa raw natanggap na ganitong ulat. Nakatutok si Joseph Moro. Halos 2 buwan na magkaroon ng standoff sa Lahadato sa Sabah dahil sa pagmamatigas ng mga tagasunod ng Sultanato ng Sulu na sa kanilang Sabah. Mahigit 6 na po ang nasawi sa sagupaan sa pagitan ng Malaysian forces at ng mga supporter ni Jamalul Kiram III. Pero hindi umalis sa Sabah ang mga supporter ni Kiram sa pangunguna ng kapatid niya na si Agbimuddin Kiram, ang Crown Prince. Ngayong araw, iniulat ng The Star Online ng Malaysia na isang grupo na naman ng mga Pilipino ang nagtangkang pasukin ng Sabah. Ayon sa report, 35 katao raw ang nakasagupa at napatay ng mga kawani ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Ayon raw sa ilang intelligence report sa Malaysia, papasok raw ang grupo sa Sabah upang guluhin ang nakatadang eleksyon doon sa Mayo 5. Pero wala raw natatanggap na ganito mga ulat ang Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Wala pa ring masabi ang Department of Foreign Affairs at Malacanang dahil pinapa-verify pa rin daw nila ang ulat. Itinanggi naman ni dating MNLF Chairman Nur Meswari na mga MNLF o supporter niya ang grupo ng sinasabing nagtangkang pumasok sa Sabah. Ang anak ni Sultan Jamalul Kiram III na si Princess Jaisal Kiram, pinabulaanan rin ang ulat ng The Star Online. Na-confirm nga po na wala naman daw na 35 na umalis ang pumunta ng Sabah at nabarel. Pero sinabi naman ni Princess Jaisal na meron na raw 400 kalalakihan na mula sa Sulu na nagtayo na ng mga guerrilla base sa Semporna at Lahadato sa Sabah. Ang misyon raw ng mga ito mabigyang hustisya ang sinapit ng kanilang mga kaanak na napatay ng mga pwersa ng Malaysia nitong mga nakaraang buwan. Grabe yung mga pangyayari in Sabah, grabe rin yung pagtrato sa mga Filipinos in Sabah, wherein they want to give justice to whatever happened to their relative. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras.